Meron ding incinerator kasi na gagamitin dyan. Yung sa Clean Air Act baka kumontra. Oo, kailangan kasi ma-amyenda mo yung mga ibang batas na dapat yung incinerator na gagamitin ay hindi talaga siya mag-i-emit ng Opo, kahit walang anong emission. pollutant Opo. sa atmosphere. Kasi isa pang problema dyan, ang suliranin kasi dyan sa pagkuha ng basura. Dapat sana itatayo mo yan kung nasaan yung lugar na bastante yung panggagalingan ng raw material na basurahan nga yan. Okay. Kaso, ito yung nagiging problema dyan. Yung mga mayor kasi, alam mo na, sila yung merong jurisdiction sa Hahakot ng basura. paghahakot ng basura, kung saan itatapon ng mga landfill yan. Meron tipping fee dyan eh. Naku, yan, So, nakitaan yata. So, may pinagkakakitaan dyan. Opo. Ang sabi ko, yung pinagkakakitaan ninyo, kausapin ninyo yung gagawa ng WTE, yung waste to energy, kung talagang kailangan kayong kumita pa. Pero kalimutan nyo na yun kasi, alam mo, yung bansa na muna ang ating unahin. Dahil siguro lang naka-apply, nagkagasta-gasta na yung mga kababayan natin. Baka naman pagdating natin, biglang huminto yung giyera na yan. Yun na lang siguro iniisip nila eh. Ayun, Kasi ang napauwi natin, mga 4,000 daw po talaga gusto magpa-repatriate. Mga less than 4,000. Pero may magtakin nyo, ang gustong umalis, 40 to 50,000 ang nakapila po. Di ba nga masama ang loob kasi hindi nakaalis nung nakaraan, Sen. Naghintay lamang ng approval na makalipad na po ng regular ang plano papunta ng gitnang silangan. Pero ang dapat ninyong maintindihan doon kapit sa patalim. Yun, literal po yan. Talagang kapit sa patalim. Kasi hindi mo maikakaila na masasapanganib ang buhay nila. At pagsasakripisyong tunay ang gagawin nila. Kasi dati, hindi ganyan ang kalagayan. Walang giyera. Opo. Pero ngayon, kahit na may giyera, harapin nila. Kapit sa patalim na yan. Yan ang nakikita kong medyo nakakalungkot na kalagayan ng mga kababayan natin. Kung meron nga lang silang iba pa siguro naman po. na pagkakakitaan at may magagawa pa silang ibang bagay, baka yun muna ang gawin nila eh. Totoo po. So ito'y napipilitan na lang dahil nga sa kawalan ng iba pang mga alternatives. Pero ngayon ho ba, akala ko Sen, bago kayo nag-recess, naimbitahan nyo po yung mga taga Foreign Affairs, OWA, DMW. Ang pinagkakaabalahan nila ngayon, yung pagpapauwi sa mga Pilipino, papunta ng bansa, pabalik. Pero meron ba silang assurance kung halimbawa, ano naman ang kaligtasan ng mga OFWs na magbabakasakali pa rin pumunta ng gitnang silangan? Yun ay dapat pagpasyahan siguro ng pamahalaan yan at saka kung sino man yung may kinalaman dyan sa pagpapaalis na yan. Kasi kung papayagan mo silang pumunta roon, paano yung kasiguruhan nila? Paano yung mapapasa panganib ang buhay nila? Gaano ang magagawa ng pamahalaan na ipagtanggol? Tiyakin yung kaligtasan nila. Tiyakin ang kaligtasan nila. Wala ba silang wala ba silang mga contingencies? Wala ba silang papayagan ba natin ito? Halimbawa, yun na nga, sabi mo nga, merong gustong nagpasyang umuwi na halos 4,000 po sa tala. 4,000. Pagkatapos ganun ding bilang naman ang nagpasya na pupunta roon. Babalik po 40,000 Sen ang gustong malis. Parang, di ba, inconsistent yung dalawang posisyon na yun? Paano titimbangin mo yun? Kung ikaw yung opisyal ng pamahalaan na tumitiyak dyan sa mga pangyayari na yan, kaya mo sila pinapayagang umuwi kasi nakikita mo na may panganib nga sa buhay nila. Maski sila nararamdaman nila ngayon. Ngayon, okay, yung pauwiin mo sila. Kaya lang, yung papunta at pabalik, paano mo tatanggapin yun? Samantalang ikaw nga alanganin ka. Kaya nga pinauwi mo itong mga ito. Pagkatapos papayagan mong makarating naman yung ganun din bilang. Yan naman ang dapat nilang pag-isipang mabuti.
hindi pa kasama ata ang bilang dyan, Nelson, yung mga Filipino seafarers naman na naipit doon sa Strait of Hormuz. Karamihan pala ng mga carrier na ito, yung oil tanker, Sigurado may Pilipino. check daw po, may mga Filipino seafarers Hindi bale kung halimbawa yung pinagsisilbihan nila, ibang bandera ang dala ng barko. Yung flag carrier. Yung pinapayagan ng Iran na pumasok doon sa Persian Gulf at makalabas ka nga doon sa Strait of Hormuz. Paano kung halimbawa malaman nila na may mga Pilipino pala ron? Sana naman walang ganun, ano? At huwag na nilang titingnan kung sino. Ang titingnan lamang nila, ano yung banderang iwinawagayway nung barko, nung vessel na dumadaan dyan. Ay, nako. Anyway, Sen, at teka lang, bago lang tayo lumipat, may nag-verify na ho ba? Hanggang ngayon, nag-aabang kami, Sen, may nag-verify na ba nung sinasabi niyong impormasyon tungkol doon sa pagbili sa Singapore at saka doon sa Petronas? Parang wala hong nangyari. Wala, parang ayaw nilang gawin. Kasi ganun ba? kapag ginawa nila, tsak, malalaman na mura talaga. Magkakabistuhan ba sa Israel? Magkakabistuhan talaga. Ay, oo. Regular ko nakokontak yung tao Nagbabago lang sabi niya pero hindi ganon sabi niya. So up and down pa rin po na, pero hindi ganun kataas. Hindi ganon kanya. Yung pa rin kanyang Ganun ho ba? malapit-lapit pa rin doon. Hindi yung kagaya ng bigla na lamang na sasaltik o sa aakyat ng ganong kataas. Opo. Well, ang inaasahan na lamang natin ngayon, Nelson, ay magkaroon ng positibong reaksyon at pangyayari itong 2 linggong ceasefire sa pagitan po ng Amerika, Iran at saka ng Israel. Mukhang meron na kaagad dahil Meron sa pagkatapos i-anunsyo ni Donald Trump na merong tigil putukan na 2 linggo, ang world market bumaba kaagad dyan ang presyo. 15% binaba Hindi ba? Sabi nga natin, dapat yan may pagbaba din dito sa Pilipinas, di ba? Ayun. Kasi ang kanilang pamantayan, pagka gumalaw sa world market, galaw agad, taas agad dito. Oo nga. Diba? Oo. Ang problema, Yun ang gustong paliwanag ni Sen doon sa di ba taga DOE. Paano yung inyong inventaryo binili nyo ng mura, ibinenta nyo ng 120% na pagkamahal-mahal? Di ba? Hindi, nahanapan ko sila ng kwenta O kaya yung formula. Papayag naman tayo, bakit hindi? Realistic naman tayo, practical naman tayo na kapag halimbawa, yung inventaryo natin ay talagang paubos na. Opo. Bibili ka naman di ba? Meron silang tinatawag dyan sa mga storage na yan na palaging dapat ay meron kang naka-stock na ganong quantity. Yes po. Economic order quantity ang tawag dyan So, hindi mo papayagan talagang masaid yun. Naiintindihan natin yun. Opo. Ngayon, sana ipalabas sana ng DOE yung kwenta nila nasaan yung economic order quantity. Sa pagitan ng halos 50 hanggang 60 araw. Opo, yan ang sabi ng Pangulo. Na meron tayo sa sa Pangulo. Nakikita ko dapat sana kwentado nila. Meron silang formula. Pagdating doon sa economic order quantity, doon pa lamang gagamitin yung replacement cost. Ayun naman ang aking hinihingi lang. Bakit ba tayo yung ilitaw? Ba't di natin pag-usapan dito? Para transparent. Para hindi naman ako iniisip ng mga consumers na, teka muna. Napagsamantalahan nyo kami. Napagsamantalahan nyo kami. Hindi pa dapat Siguro may mga 11 days pa bago 11 days bago matapos ang ganitong araw, petsa, meron pa kayo Halimbawa, 11 days yun na dyan. Nelson. Sa kwenta ko na 3 billion a day, 33 billion yun. Bago tama, kinita na nila, pagkakakitaan pa nila dahil bibili ka doon sa bagong presyo. Sa makatwid, yung 33, maliwanag na tubong lugaw yun. Ano yung salita mo kanina, Nelson? Paldong-paldo? Paldong-paldo. Ano ba yung paldo, Jen? Daig pa na ng tubong lugaw, Sen. Kaya nga, hindi. Kalimbawa, naintindihan niyo yung principle na sinasabi ko. Yes po.
Sa sinabi ng Pangulo, pagitan ng 50 hanggang 60 days, ito na madali namang in principle, hindi nagbabago. Economic order quantity, sabi niya. Yun kanya ay yung pinaka-timing. Opo. Kung kinakailangan magre-replace ka na dahil nga dun sa consistent na pag-withdraw o pagbili. Alam ng ano yan yung mga tagabili ng mga malalaking mga kumpanya. Yes po. Yung mga logistics officer nila, yung mga purchasing. Alam nila yung pag-i-stock Hindi sila bibili ng marami dahil matatali yung pera nila, baka sakaling bumba ang mga raw materials. Magagaling dyan yung mga yan. Napakarami nating magagaling na tao. Kaya ito sinasabi natin, naiintindihan nila Ngayon, kung nakuwenta natin, halimbawa, nag-present ng papel ang DOE. Opo. Mr. Chair, sabi niya halimbawa kay Senator Sherwin, base po dito sa aming kwentas na pinag-aralang mabuti po, ito po yung pinaka-datos na kung saan makikita nyo kung kailan, anong araw bibili sa panibagong presyo ang ating mga oil companies. Ayun, opo. O di maliwanag ngayon. Ano yung nakuwenta nyo? Ito po. Pagkatapos po nung giyera magmula po nung magkagiyera, lumilitaw po rito na meron po pala kaming 18 days, sabi niya. Okay. Opo. O may 18 days pa kayo pala bakit 2 weeks pa lang Ba't na gano'n na kayo? Nagtaas na kagad kayo. O yung 2 weeks, ilan 14 lang 14 di ba? days, opo. 14 days. Hindi pa kayo dapat nagtaas kasi 18 days yung ano ninyo yung pinaka-timing ng iyong EOQ. Yan. Sa mga tweed, yung 2 weeks na yon, pinagkitaan nyo talaga, tubong lugaw talaga. Paldong-paldo talaga kayo. Kasi dyan. o-order kayo, panibago, on the 18th day. Opo. 14th day pa lang Bumanat na kayo yung natitira yung sa 14 at saka 18, may pagitan sila, halimbawa, ang palagay mong 4 na araw yun, 12 billion kagad yun. Ganun kalaki. Pero nakita ko nung humarap sila dun sa pagdinig ng Senado yung yung uplift committee. Parang nangangalumata daw po kasi ang laki ng lugi nila Nakita niyo ba yung mga petroleum company? Malungkot po silang humarap sa Senado kasi talagang sobrang higpit na raw po ng kanilang sinturon. Pati leeg daw po nila, hinigpitan na rin na ng gusto, Yung uplift sa Malacanang yon. Ay, yung kanila ay... Protect pala. Protect committee pala sa inyo sa Senado. Oo nga pala. Protect committee. Di ba? Kailan sila humarap? Di ba nung tinanong niyo pa yung mga gasoline company? Hindi, yung kailan nangangalumata? Nung humarap daw sila, marami yung nakapansin Kasi mga representante daw po ng petroleum company, parang malungkot na humarap sa mga opisyalis ng mga miyembro po ng Senado, para ipakita na kaawa-awa ang kanilang kalagayan. Alam nga naman pangiti-ngiti ka, nahalata ka naman. Sinasabi na nga natin. Kinuwenta na nga natin, teka, paldong-paldo ka na nga Pagkata si pahalata pa, ano ka ba naman? Sabi nila, wag na kayong magtampo. Bababa na nga Bakit nga hanggang ngayon ay ayaw nilang siyasatin yung mga datos na pinresent natin? Wala po, parang ayaw talaga nilang i-verify. Sa bagay, nag-usap na kami ni Chairman Sherwin. Opo. At gusto niyang gamitin talaga yon. Hindi ko lang alam kung kailan sa tatawag muli. Pero nakapag-usap kami. Gamitin natin yung datos mo, sabi niya sa akin. Wala pong nag-verify kahit isa Kahit po doon sa mga petroleum company na nandun po, walang gusto mag-verify. Hanggang ngayon, pati ang DOE Halimbawa, kayong dalawa ni Nelson. May-ari kayo ng malalaking oil companies dito sa bansa. Nagsasalita akong ganyan. Kayong dalawa, i-verify nyo yung sinabi ko? Dapat siguro, i-verify ko talaga. Makakabili pa rin ng mura doon Ha? Di ba? Ako, ganun ang gagawin ko. Hindi ka oil company. Ganun ba yun? Hindi kasi... Hindi niya nakuha sinasabi ko Isa ka sa pinakamalalaking oil companies. Ganun ba? Di ba? Multinational nga pala ko. Multinational. Nakita mo yung datos ko Nelson. Papansinin mo ba yung sinabi ko?
Hindi gagawa ko ng ibang kwenta. may mother company ako. Sabi ng mother company ko, ito yung kwenta natin eh. Di ba? Oo. Pero, well, yun na nga lang. No? Yun na po ang isang malungkot na katotohanan, Sen. Sabi natin bakit hindi lang sila gumawa ng statement? Oho. Sabihin lang. Chinek po namin yung mga datos po na pinresent ni Senator Dante Marcoleta. Opo. Mali po eh. Ay, talaga naman. Di ba? Oho. Ang kanilang sinasabi ay ganito po yon, yung nanggagaling po kanya doon sa South Africa. Hindi po lang is yun eh. Siguro gumawa ng gano'ng istorya, no? Ibig sabihin, i-dispute nila. Sana. Oh. Napakadali. Sinabi ko, ito mura po. Aha. Bakit po kasi pinipilit ninyo na ipihit po ang ating pinag-uusapan? Palagi na lang po ang nagiging kontrabida si Mr. Hormuz, di ba? Yan, Strait of Hormuz. Yan, Si Mr. Hormuz, palaging Yun ang ginagamit sinisisi nyo. lahat, Meron siya sinasabi ganito eh. Bakit hindi po nyo tingnan yun? Kung halimbawa po mali, sabihin po ninyo mali. Aha. Wala eh. Walang kumontra eh. Hindi ka nagtataka, Nelson? Nagkaroon po ng kalahating araw na katahimikan eh. sa daigdig ng petrolyo eh. Ukol doon sa impormasyon na yan, Sen. At hanggang ngayon po, sabi ko nga, pati ang ahensya ng gobyerno natin, Department of Energy, parang hindi rin po niya binerify. Hindi, tsaka yung sinasabi ko noon na nilabas natin yung ginamit ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Naalala mo yon, magkakasunod na 3 bagyong malalakas yun. Nagsimula kay Ondoy, kay Pepeng, at meron pa eh. Parang Ramil yata yun. Ginamit nila yung executive order na kung hindi, ano na yun, 893 ba yun? Basta ganun, ano? Opo. Kahit na deregulated nga ang oil industry, nang dahil nga sa nagkaroon ng emergency, finraise nila yung yung presyo ng gasolina nun eh. Totoo po, oho. Ngayon, kapag tiningnan mo, mas malala yung ngayon eh. Alam mo kung bakit? Yung Ramil, si Ondoy at saka si Pepeng, hindi naman buong Pilipinas ang apektado nun eh. Parang ilang region lang po ng bansa Ang Ondoy siguro, Luzon, Metro Opo, Manila. oho. Alam mo naman yon. Yung Pepeng, bandang Bisaya ata yun. Oho. Pero itong palo ng langis na to, nationwide eh. Opo. Bakit hindi ginamit yung executive order? Samantalang ang pinag-uusapan, national emergency. Yun ang gagamitin mo eh. National emergency, nasa saligang batas at yun ay nireplicate ng executive order na yun. Tama. Oo nga, no? Ba't nga? Dahil nga siguro na kung ipatutupad yon, baka magkaroon ng malaking kalugihan sa part ng petroleum company. Hindi kayo pinag-uusapan nyo. Kailangan consistency. ganun? Kasi noon, bagyo lang yon, hindi naman buong Pilipinas ang apektado. Pero sa pagitan ng executive order na freeze. Price freeze, opo. Oh. Marami nag-price freeze na, pati nga petroleum company. Tama po kayo. O pati mga bakit gas station. ngayon? Hindi man lang, kahit 1 araw, 3 araw, hindi man lang nagkaroon ng freeze ng presyo. Baka may matinding pagtutol ng mga petroleum company dyan, Sen. Hindi, pinag-uusapan natin yung consistency ng governance, di ba? Kung halimbawa, yung patakaran ng DOE, pareho naman. Executive order, pareho naman yung kanyang nilalayon. In times of national emergency. Emergency naman talaga eh. Pero baka hindi daw po parehas ang epekto sa petroleum company. Na-freeze nga. Na-freeze nga. Nagawa na dati. Kasi noon po, at least mababawi pa sa ibang, baka hindi ganun kalaki ang mawawala sa kanila, Sen. Hindi, pinag-uusapan natin, finraise nila. Well, tama po kayo. Kung nagawa noon, ba't hindi magawa ngayon? Anyway, kaugnay po ng pagkatapos ng peak season, formal pong nagtapos ang pilot testing ng Online Reservation Assistance System o yun pong ORAS. Bilang bahagi ng long weekend sa kasalukuyan, ang nasabing sistema ay naka-standby at sumasailalim po sa system maintenance upang mas mapabuti pa ang pag-asaayos ng biyahe at pagbibigay serbisyo para sa mga pasaherong magbibiyahe. Maaari pong dumiretso sa kanilang mga shipping line upang makabili ng ticket at hindi na kailangan ng oras pass.
At kayo po ba'y maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat? Panoorin po natin ang paalaala ng PPA. Ninanais mong makamit. Opo. At alam ko naman, darating at darating yan. Yan. Sa ngayon ay mag-ingat ka, magpakasaya ka sapagkat special ang araw na ito para sa'yo. Ayan. Happy birthday, Maki. Mayor Maki, buong galing. Happy birthday po. Mukhang ano daw ngayon? Maraming crispy pata. Wow! parang ayoko muna mag-diet ngayon. Crispy pata ang handa po nila dyan. Ano ba? Ayun. Ay, Ako nako. hindi ko sinasawsaw sa suka yan at saka toyo. Ay, bakit pa? Nawawala ba yung lasa? Dahil napakalinamnam niya. Opo. Ang gusto ko yung kamatis na may asin lang. Oo. Para yung lasa talaga. Andun Lasa sa, talaga. Kasi pag ginano mo sa suka na may toyo, na may kalamansi, Opo. medyo Nag-iiba na. Nag-iiba eh. Oho. Pero subukan mo yung kamatis na kamatis na na hinog na hinog. Opo. Manamis-namis yun eh. Tsaka mo lalagyan ng konting asin. Lagot tayo kay Ma'am Edna nito. Baka dapat meron lang determinasyon na pigilan mo sarili mo, no? Pagka wala kang kamali-mali, nauubos mo na yung isa. Ay, nako. Anyway, Sen, pag-usapan nga natin, kasi maraming nabubuhay na mga panukala ngayon dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at ano-ano pa man, kanya-kanya po ang ngayon, lutangan ng mga panukala kung paano ba natin ito maagapayanan. Pero, ang higit na nakatawag ng pansin sa amin, Sen, yun pong inyong pinanukala. Ito po yung dati ko nang narinig pero parang wala nagtatagumpay eh. Yun pong waste to energy bill. Oh. Isa lamang yan sa mga proyekto na kung tawagin ay pinanggagalingan ng renewable energy. Yes po, oo. Kasi ang kagustuhan nga natin noon, dahil nga sa kailangan nating maproteksyonan ng ating kapaligiran, ng ating environment, so pinag-iisipan ng pamahalaan na sana ay mas maraming renewable energy ang ating ma-harness sa mga darating na panahon, no? Solar, wind, waste to energy, hydro, at lahat ng hindi gagamit ng fossil fuel. Iyang waste to energy, matagal nang matagal nang programa na hindi nga masyadong maitaguyod dahil ang panggagalingan kasing raw material, yung mga basura, yung Yes mga po. Napakarami ng basura sa Pilipinas yan eh. ang problema kasi gagamit ka rin ng meron ding incinerator kasi na gagamitin dyan. Yung sa Clean Air Act baka kumontra. Kailangan kasi ma-amyenda mo yung mga ibang batas na dapat yung incinerator na gagamitin ay hindi talaga siya mag-i-emit ng kahit anong pollutant sa atmosphere. Kasi isa pang problema dyan, ang suliranin kasi dyan sa pagkuha ng basura. Dapat sana itatayo mo yan kung nasaan yung lugar na bastante yung panggagalingan ng raw material na basurahan nga yan. Okay. Kaso, ito yung nagiging problema dyan. Yung mga mayor kasi, alam mo na sila yung merong jurisdiction sa hahakot ng basura. paghahakot ng basura kung saan itatapon ng mga landfill yan. Meron tipping fee dyan eh. Naku, yan So, nakitaan yata. So may pinagkakakitaan dyan. Opo. Ang sabi ko, yung pinagkakakitaan ninyo, kausapin ninyo yung gagawa ng WTE, yung waste to energy. Kung talagang kailangan kayong kumita pa. Pero kalimutan nyo na yun kasi alam mo, yung bansa na muna ang ating unahin. Opo. Hindi na yung pinagkakakitaan ninyo. Nako. Nandun palang medyo mayroong konting May bottleneck. para sa kasi wala ang tipping fee ba dyan? ilang mayor ang kakasangkapanin mo kasi Opo. bago ka makagawa ng palagay mo, hindi naman marami ang manggagaling dyan. Siguro, pinakamarami na dyan, makakakuha ng 10 megawatts siguro dyan eh. Opo. Pero yung gagamitin ng basura, talagang tunay-tunilada. Marami tama So, kayo. sa mga tuwid, kakasangkapanin mo yung mga ilang mayor, dito mo na itapon, dito na lahat yan. Pag-iisahin, At i-consolidate kailangan yan. may segregation pa yan. Yun nga. Okay. So, ang dami ring technical na issues na dapat pero talagang doable siya. Ayun. Doable siya.
Kasi kung basura pag-uusapan sa inyo, dito sa atin, gabundok ang maraming basura dito eh. Oh, nahiring na namin yan eh. Oo. Ang pinag-uusapan na lang dyan ay mga detalye. Meron din kumukontra eh. Ang dami rin kumukontra May dyan. mga position din ho ba dito? Kasi dati ang mga mayor, kapag halimbawa, isang lugar, nandun yung landfill, doon itatayo, edi kita po ganansya nung mayor kasi lahat ay magbabayad sa kanya na magtatapon eh. Di ba? Oh, kaya nga, yung iba naman na meron din sariling tapunan. Doon na mismo. Ayaw ko dyan kanya kasi may Yung sarili akong landfill. yung aking Ayun TPNP dito ito eh. Yun nga ang pag-uusapan. Andun ang Kung bayan. saan ilalagay. Oo. Pag-aagawan eh. Hindi, kasi kung iba naman, ang kontrata dyan, hauling eh. Yung hauler, di ba? Yung mahakot ng basura. Karaniwan sila rin yung hauler, di ba? Yun lang. Mga kaibigan nila yung hauler. Oo, hanap buhay din pala ito. Yung may-ari ng landfill, sila rin yung magkakausap dyan. Oho. Kaya kung minsan nga nababagalan, hindi kagad na isa sa katuparan ng isang napakagandang mga proyekto, isipin mo, sabi ko nga dun nung nagmi-meeting kami, Opo. mas lalo nga bigyan nyo ng priority ito eh, sabi ko. Kasi yung waste to energy, dalawang bagay ang nagagawa niya. Oho. Nasasagot niya yung suliranin tungkol sa basura dahil nga yung basura nako-convert into energy. Opo. Pagkatapos nakaka-produce siya ng energy. Samantalang yung solar, sabi ko, tsaka wind, hindi naman nakakabawas ng basura yan. Opo. So ito lang, waste to energy lang, malaki na yung ganansya mo rito eh. Kumita ka na ng konting energy, nakapagpasinag ka na ng isang barangay, 3 barangay halimbawa, nalinis mo pa yung environment. Oho. Kaya ano siya, maganda siyang ilaban. Di ba? Kasi dati marami na ako narinig na nagpanungkalan yan, mga mayor, etc. Pero parang hanggang ngayon po, sa buong Pilipinas, wala pang nagtagumpay na waste to energy sen eh. Di ba? At saka yung isa pang kaakibat kasi ng problema dyan, di halimbawa, umaandar na. Oh, yan. Umaandar na. Yung problema sa grid, na yung may tinatawag na net metering kasi kinakailangan kumonekta ka sa metering yan eh. Sa grid, oo. Hindi pa masyadong malinaw. Walang incentive dun sa regulasyon ng ERC. Okay. Dapat sila yung mag-incentivize para sa ganun, mas lalong dumami. Oho. Kaya kapag hindi mo binigyan halimbawa ng incentive para makapag-produce siya ng marami, ba't siya magpo-produce ng marami? Samantalang yung doon sa net metering, hindi siya kikita ng mas malaki. Kasi merong parang limit yung kayang kunin ng grid. Ganun po. Ang dami dapat na isaayos. Sa ayos muna pala, ano. Di i-pattern nila doon, di ba? Meron ngayon mga bahay na solar cell eh. Na pagka sumusobra na, bumabato ka ngayon sa grid. Hindi, kaya binabawas na lang sa ano mo. Hindi mo nakikita sa mga solar lang. Yung isang bahay niya lang eh. Halimbawa, yung buong bubungan niya. Opo, yan. So may nagagamit na siya sa halimbawa sa 2 electric pan. Aircon, yan. Sabi mo na. Hindi, wag naman yung aircon. 2 electric pan halimbawa, tsaka 8 bombilya. Yan. O isang radyo halimbawa. So, solar yon. Opo, pinapatak Solar yun. Ngayon, kung sobra doon, makakakuha siya ng credit doon sa kanyang, kung halimbawa, yung electric cooperative. Yan. Di ba? Opo. So, meron siya makukuhang rebate doon halimbawa. Mababawasan Kaso yun. lang, doon sa sinasabi kong net metering, meron siyang cap na 100 kilowatt hours lang eh. 100 kilowatt. Ba? 100 kilowatt. Paano kung halimbawa industrialist ka, isang malaki ang kumpanya, ang laki ng lugar mo para makapagtayo ka ng maraming solar panels. Opo. Meron kang limit. Hanggang 100 lang, okay. Hindi niya pakikinabangan eh kung ganun lang eh. Lugi. Dapat ayusin lahat yung Oo. Sabihin, as men... Ang tawag nila yung GEAP, yung Green Energy, tas may AP eh. Opo. Dapat maraming dapat ayusin sa regulasyon ng ERC para sa ganun, yung lahat ng programa patungkol dyan sa mga renewable energy
ay matupad sa lalong madaling panahon. Ayun. Dapat pala ito unahin, Sen. No? Bago natin Hindi maipasa. lamang yung waste to energy. Ang pinaka dyan yung solar, ano? Ayan, napakarami ng Pagkatapos solar yung wind, din. wind, waste to energy, hydro, geothermal. Kasi nga ang kanilang projection sabi niya by 2030. Okay. Kailangan, sabi niya, 40% na ng ating energy nanggagaling na sa renewable. Paano mo kukwenta ngayon pa lang 15% pa lang yata. 2026 na tayo. By 2040 kanya, kalahati dapat ng energy na ating pinuproduce ay nanggagaling sa renewable. Nako, ang China lang nakakagawa niyan. Yun na nga po. Yun lang ating solar parang hindi maingganyo kasi napakamahal pa rin po magpa-solar sen Ang laki pa ng investment. Di ba? Nako. Tsaka ang problema... Isipin mo, may investment ka. Oo. Pagkatapos kung wala ka pang kontrata halimbawa sa mga malalaking distribution utilities. Si Nelson, halimbawa, siya yung presidente ng Meralco. Di gumawa ka ng solar, 15 megawatts. Okay. Lumapit ka kay Nelson, ayaw ka naman niyang bigyan ng kontrata. Sabi ni Nelson, Ba't ako bibili sa'yo? ba't ako bibili? Meron na akong West. Bumili ka sa akin, mas mura ako ng mas mura ako ng 15 centimos. Meron akong barkatang Kaibigan ko rin yun Mga kaibigan mo, mga pinsang buo ko yun Isang kumpanya din yun Doon ka mahihirapan na yun. Ayun pala. Hindi ka makakapasok. Kaya pala marami. Kaya pupunta ka sa WSM. Doon ka magbebenta ngayon. Doon ka magbebenta sa WSM. Ngayon, iba naman ang regulasyon na naman dyan. Kaya para maraming gusto sana magpa-solar na di-discourage kasi hindi rin daw pala sulit. Yung mga regulasyon, yung regulatory rules ang dapat na ayusin. Para sa ganon, consistent siya dun sa programa at mainganyo mo lahat ang namumuhunan na pumunta riyan. Lalo ngayon, Sen, ang mga programa ngayon, ang nakita ko dun sa Department of Agriculture, na gusto nila magtayo, bawat probinsya ng mga cold storage facility. Pero ang problema daw po nila, saan sila kukuha ng kuryente? Mas malaki daw. Malakas ang Di ba? malakas ang Cold storage, malaki malakas daw po sa kuryente yun. Refrigerator yan. Tingnan mo ang China, nag-ship na siya sa meron siyang fossil fuel bumibili yan. Wala naman silang Kaya lang electric na yung nila. Pati sasakyan po ngayon, manufacturing. Sasakyan nila. Kaya nga ang konsumo nila sa fuel hindi na kagaya ng dati. Sana ganun tayo. Kasi yun talagang trend, Sen. Mukhang sa Yun ang dati na trend, panahon yun talaga. Tama ka Di na. ba? Kailan Kaso, ayaw naman nilang makipag-usap sa China. Akala nila, kalaban ng China. Ayoko nang i-discuss yan. Baka mamaya sabihin, Chinador ka na naman. Mapagbintangan. Hindi, ang Pangulong Bongbong na nakikipag-usap ata ngayon Hindi, doon sa yung bago ngayon, yung oil exploration. Ayun, kasi ang gusto na ng Pangulong Bongbong ngayon, bagamat may naunang desisyon ng Korte Suprema, i-push na po yung joint oil exploration sa West Philippine Sea. Basahin mo ang dyaryo ngayon kung sinong kumukontra. Nagbasa na ba kayo ng dyaryo? Hindi na kami Sabi ng Pangulo, mukhang tama yung isang senadora. Kailangan na nating pasimulan na makipag-usap sa China. Ito nga nangyayari nga sa atin Nagkapitikan lang ng tenga doon sa kabilat. Apektado na tayong lahat, Nagsuntukan lang si ganito. Ang latay sa atin, di ba? Totoo naman po. Pero kung alimbawa, self-sufficient tayo sa mineral, alimbawa, sa energy. Ba't di pa natin kasi umpisahan ngayon? Di ba mukhang may nasabi siya na kailangan umpisahan na yung oil exploration talks with China, di ba? Kasi may technology daw sila. Nung sabihin niya yan, kaninang umaga, kung binasa mo yung mga dyaryo, sinong grupo ang umaayaw? Hindi ka pwede yan. May maayaw na hubagad? Nagbasa ka ng dyaryo, Nelson? Hindi namin nabasa. Hindi namin nagbasa. Tingnan mo nga batar mo. Hindi namin nagbabasa yung jar. Tingnan mo, kaya nga hindi malaman kung ano mangyayari sa... Sabi ng Pangulo, mukhang ang tama yung isang senador
Kahit pa pinaparatang ng senador, tama Oo. siya. pero mukhang tama. Sige, unahin natin. Wala nang masama kung makipag-usap tayo. Ay, dapat naman Tingnan talaga. muna natin ano ba yung mga terms. Di ba? Oo. So, tingnan mo kung sino yung ayoko nang magsalita eh. Tingin mo nga, Nelson, baka Pinahanap ko na. backering pa sen. Na gano'n kaagad sila. Oo. Nagpa-jero hindi pwede yan. Sabi, May tutol hindi na kami agad. payag dyan. Oo. Sinasabi ng mayaman po sa gas yung West Philippine Sea na yan. Hindi pa paano pa natin maaani yan kung gano'n ang mangyayari pala. Di ba? Hindi, kung ako ang Pangulong Bongbong, maninindigan ako. Kaalang-alang sa sambayan ng Pilipino, Sen. Ba't ko pakikinggan yung mga puro para tutol na yan? Di ba? Kaso nga, yung mga yan nagsasabi na ganito ang si Senador, ganyan yan. Ganyan. Pero pagka naman ang sabi ng Pangulo, sige, sundan natin ito, ganito. Hindi kami papayag. Hindi malaman kung saan papunta eh. Nako. Lalo ngayon, Sen, ang buong mundo yata, mantang yun, nagkakagulo sila. Pero ang China, tahimik na tahimik, mukhang tuloy-tuloy ang maganda ekonomiya ng China ho ngayon. Lahat na ho ata ng piyesa, lahat ata ng kasangkapan galing sa China. Paano tayo ganyan? Pati kotse, mga electric cars na son, puro galing na ng China. At saka ang Amerika, lahat mga yung gawang Amerika, made in China na ngayon. Di ba? iPhone lang eh. Baka kayo maakusahan na... Bahala na sila kung akusahan nila kaming pro-China. Hindi kasi... Di ba? Ang mahirap sa mga ibang kababayan kasi natin, pag dinidiscuss natin ang makakabuti sa ating bansa, makipagkaibigan tayo sa mga bansang lalo na yung mga karatig bansa natin. Di ba? Vietnam, Cambodia, Thailand, ASEAN naman tayo. Di ba? Katabi po, tama kayo. Oo. Katabi rin natin ang China. Katabi natin ang Taiwan. Ano bang masama kung makipagkaibigan ka sa mga bansa na malapit sa magkakalapit naman kayo? Ano bang masama? Minamasama lang ho ng iba, Sen. Ako sa tingin ko walang masama eh. Minamasama lang ng iba. Halimbawa, ikaw, inaakusa ka nga. Si Jen kanya, senador. Pero kung re-reviewin mo, subukan mo reviewin ang episode ng Saganang Mamamayan magmula nung si Jen ay kasama rito. Tingnan mo kung meron siyang sinabing pabor sa China. Wala. Halimbawa, pinagtanggol ni Jen ang China laban sa Pilipinas. Wala sa sinabi. Wala akong makita o wala akong narinig na sinabi niya na pinaboran niya ang China kesa sa Pilipinas. Siyempre naman po. Bilang Pilipino, talagang Pilipinas po ipagtatanggol natin. Pero sabi niya, si Marcoleta, senador, wala ba siya narinig na sinabi ko? Pagka tinanong ko naman, kailan ka ako nagsalita in favor of China? Sige nga. Narinig mo ba akong nagsalita na pinaboran ko ang China? Kesa sa Pilipinas? Wala siya masabi. Yun na nga. Yan ang mga ganyan ng yan ang mga ganyan ng hindi mo malaman kung papatusin mo o hindi ba? Pero wag na natin patusin, Sen. Basta at least tayo eh. Natong sa Nelson. Eto, marami. May senador na ba? Senador muna. Risa Ontiveros. Ang isa nagsabi na tumutol siya doon? Hindi daw po pwede yan. Ganon? Ano kanyang punto? Hindi, yung dyaryo kanina umaga. Yan na nga Meron po. pa. Ito pa. Madami rito. Anong pangalan? Ano pangalan? Ayaw nila. Ganon? Yung oil exploration? Joint oil exploration? Samantala kung makikita mo, huling-huli na tayo. Pinakita ko na yung oil exploration maps. Ito lang as of 2023. Ang Vietnam, meron siyang halos 60 exploration sites sa South China Sea. Okay. Ang Malaysia siguro nasa 50. Ang China, 40. Magtataka ka, kapag ka sinuri mo yung pinagkasunduan nilang apat, magkakasama, China, Vietnam, sila din talaga. Malaysia, at saka China. Malaki din yung bilang. Pag tinignan mo yung sa Pilipinas, naku, 8 lang. Konti lang para sa atin. Paano nga? Hindi, yung nakikipaggalitan siya.
Sila meron silang dispute sa kanilang teritoryo, may dispute sila sa kanilang karagatan. Pero kapag pinag-uusapan oil exploration, Opo. isinasantabi muna nila yung kanilang di pagkakaunamaan. Siyempre po, ekonomiya Kasi na alam nila kailangan na yung langis o anumang klaseng mineral na kanilang may explore at mapaghahatian, Opo. napakalaki ng ibubunga Totoo. sa ekonomiya ng kanilang bansa. Ganun silang mag-isip. Totoo po. Nagbabarilan dyan, ha? Oo. Pero kapag ang pinag-usapan, halika kanya, mag-usap tayo. Tama. Totoo. Tayo, ayan. Iniisip pa lang ng Pangulo. Pasimulan nga natin ng oil exploration. Tutulagad. Ganun, meron na silang meron silang mga hawak ng mga banderitas kagad eh. Oho. Yung dyaryo ngayon. Ayun. Naku, naalala ko nga tuloy bigla nung nakaraang taon So, sasabihin ko na yung isa. Oho. Yung pinakapangulo nila. Sino po? Antonio Carpio. Kaya pala, hindi ko mahanap. Hindi mas senador yun, Sen. Ayan o. Naunahan ka, ayan o. Oho. Anong sabi? Sure ba yan? Sure ba, ano pa yun? Sure ba tayo? Ayan o. Oho. Ang sabi ni Antonio Carpio, ano daw ito? Trap. Kapag ka daw pumasok ka dyan sa exploration na yan, Oh, sure ba tayo dyan? parang inamin mo na sa China yung teritoryo. Yun yung sabi niya. It's a trap. Ay, yun ang kanyang pananaw? Yun ang kanya sinabi. Paano yung mga kasunduan ng ibang mga bansa na... Suicide daw yan for the Philippines. Abay... Ganyan sila mag-isip eh. Ganun. Pero sila, sabi nila, sa kanilang mga kontrata, Oo. notwithstanding the disputes, obtaining between the two countries. So kaya, itong ginagawa natin has nothing to do with the issue of territory and blah, blah, blah. Ganun ang premises nila eh. Oho. Ito, pagka nag-isip, trap yan. Nako. Ako sa tingin ko, dapat itong Hindi pa nakita yung isa? walang pinakitang senador eh. Yung isa po, Hindi, grupo. dalawang congressmen. Oo nga po, yung... Chel Jokno. Makabayan yun, nandun, di ba? Oh. Tsaka, Yung isa yung babae, yan oh. Tapos sino ba to? Si Ilago ba yun? Yung naka-black? Oh. Ano pa yung isa? Yung nasa kabilang side, direct. Di ba akbayan yan? Oo nga po. Joint exploration, sabi nga, sure ba tayo dyan? Ay, pag-aaralan O natin. sige, halimbawa, kumontra ka. O ano ngayon? Anong mangyayari sa atin? Wala. Ikaw ba, may explore mo? Ikaw mag-isa? Hindi po, kasi aminado tayo yan, Sen. Nasa atin yung, nasa atin yung West Philippine Sea, pero wala tayong teknolohiya para ma-explore po. Hindi, palagay mo lang meron kang technology. Oho. Oo. Bukang hindi pa rin natin kaya. So, kailan tayo magiginhawa? Kaya, nung pinakita ko yung mapa, walang umargumento eh. Totoo eh. Oho. Meron silang sigalutan, meron silang awayan, suntukan, barilan sila. Pero pagka pinag-usapan, yung kagalingan ng kanilang bansa sa magitan ng mga mineral resources na kanilang tatamasahin kapwa, pumayag sila. Yes. Pero sa atin, hindi pwede yan. Trap yan. Suicide yan. Ganyan mag-isip. Wala talaga mangyayari sa bansa. Hindi, pero kung ako, Pangulo, Sen, maninindigan ako sa ikabubuti ng higit na nakararami. Magpangulo ka. Ako na, sige na. Kung ako, Pangulo. Patugtugin mo nga yung ginawa kong jingle. May jingle eh. Hindi, maninindigan ako dyan kung ganyan din lang naman. Ito yung mga taong ayaw umunlad, ayaw umusad ang bansa natin. Gulo lang talaga hanap. Pero isang araw, ipakikita ko sa inyo. Opo. Si Carpio ay counsel sa isang kumpanya na iminungka. Kamuntik nang nagkaroon ng exploration dyan eh. Yung Porma, ang pangalan ng kumpanya Porma eh. Opo. Kay MVP, Manny Kay Manny Pangilinan. opo. Nagkataon kasi private ang nag-usap. Tumutol ang DOE. Okay. Panahon yan ni Secretary Cusi. Hindi Cusi. natuloy. Pero yung legal counsel nung oil exploration na yon, Antonio Carpio. Ba?
Ayan, sinasabi ko na. Oho. Pagkatapos siya ngayon, kumo siguro, naunsami yung kanilang kontrata. Hindi ako papayag dyan, trap yan. Palatutol na siya ngayon. Oo. Ay, nako. Hindi na iniisip ng mga itong kalagayan ng susunod na henerasyon. Ano? Hindi nila iniisip ang bansa at ang kanyang mamamayan. Ay, nako. Sige po, masisipayo lang tayo, kumukulo ang dugo ko. Mainit na nga ang panahon. Ay, nako. Magbabalik pa po sa ganang mamamayan. Ang mga taga riyan po sa Bataan, sa pangunguna po ng Roderick Chulbo at ang Kuya Lino Cueto. Ganon din po ang kanilang mga may bahay, maging sa Net25 District Bureau Coordinator na si Von Almedina. Happy birthday din po kay Ka Ronald Galanta sa kanyang sambahayan from Camarin ng distrito ng Caloocan North. Ayan. Sige, balikan pa natin. Meron pa tayong oras. Sen, ito ina-expect natin pala, dapat po sa 14 ng buwang ito, ina-expect natin, nahaharap po sa Blue Ribbon Committee, si dating Governor Chavit Singson. Pero ang binabasa naming balita kanina, ay hindi daw po matutuloy. Sa Martes dapat. Dapat sa Martes, hindi daw po matutuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, Ano ba? wala naman? Oho. Postpone? Wala. Bilang miyembro ho ng Blue Ribbon Committee, ano ba nangyari? Inaabangan namin eh. Parehong totoo yung sinasabi nyo. Okay. Inimbita talaga si Chavit. Gov Chavit. Aha. At ang schedule yata ay April 14. Yes po. At totoo rin na sinabi nyo na dinifer yun until Opo. further notice. Okay. Mahirap. Hindi nyo ba tatanungin kung anong dahilan kung ba't na-defer? Ay, ano nga ho ba? Hindi, kasi tinanong ko, tumawag kasi sa akin yung isang kakilala namin, tinatanong niya, bakit na-defer? Sabi gano'n. Hindi ko alam, sabi ko, mabuti pa, di tawagin mo si Opo. Gov Chavit para malaman natin. Okay. So, siya Tama kasi yung naman. inimbita. Yung imbitasyon kasi base doon sa aking privilege speech, isa siya sa mga sinabi ko doon na isa sa mga dapat na iharap mo at tawagin sa hearing. Opo, Kung tama kayo. maalala ninyo, yung aking privilege speech ay tungkol sa mga tao na maaring pagkunan ng maraming ebidensya Opo. para ma-resolve natin kako itong napakalaking nakawan na nangyari sa ating bansa. So, nagsimula ako kay Yusek Bersamin, Adrian Bersamin, Gov Chavit Singson, sinabi ko rin si Yusek Jojo Cadiz, sinabi ko rin si Saldico, Opo. na po pwede naman siyang humarap kahit sumlang ka kapag kasi nakapagpadala sa atin ng isang apostilled na sworn statement. Pagkatapos ka ay hindi pwedeng hindi mo naman iharap para maimbestiga rin natin si former Speaker Martin Romualdez. Ayan, opo. At pagkatapos nga ako, itong 18 ex-soldiers Opo. na lumantad kamakailan. So, mula doon sa pagtatalong yon, bigla na lang inimbita si Gov Chavit. Aha, okay. O, yun ang pagkakaalam ko, 14. Pagkatapos nga, na-defer nga. Tinanong ngayon, nalaman ko na nakakuha siya ng sulat yung sulat na, yung sulat na imbitasyon na for April 14 at saka yung sulat naman na dinidefer. Si Gov Chavit po ito tinutukoy nyo? Si Gov Chavit. Okay po, okay. Oo. Sangayon doon sa kaibigan na aking kinausap para makipag-usap kay Gov Chavit. Gov Chavit, nakakuha siya ng dalawang sulat. Yun nga, yung unang unang sulat. imbitasyon. Yung imbitasyon. Yung imbitasyon, nakalagay roon na iniimbita ka namin na pumarito bilang isang resource person Opo. sa April 14. At sana, on or before April 7, sabi niya, ay makapag-submit ka sa aming opisina ng sworn statement kasama na ng mga dokumento o mga ebidensya na gusto mong ilakip sa iyong sworn statement. Opo.
di on or before, sabi niya, April 7 until 5 p.m. Okay. Okay. Opo. Ngayon, nabalitaan ko, yung sulat na ipinadala uli kay Gov. Singson, April 7 din na dinidefer. Same day? So, na-receive yata ni Gov. Singson. Opo. Parang April 6 o kaya parang umaga yata ng April 7. Papunta na yata dyan sa Senado para isubmit niya yung kanyang... Kanya affidavit? Oo. Okay. Ngayon, nasabi, nakalagay sa sulat, nabasa ko, nire-reschedule natin itong ating hearing, sabi niya, at sometime, parang dinidefer, contingent on the mitigation of the national energy emergency. So, isa yun, Okay. Opo. Tipid. Pagka Opo. sinabi, yun ang una, It is contingent. Ibig sabihin, it is condition on the mitigation Opo. of the national energy emergency. Hindi ko maintindihan. Anong ibig sabihin nun? Kinakailangan na... paano pagkakaintindi mo ron, Nelson? Para Sen, magsisindi kayo ng ilaw doon, ng aircon. Magtitipid. Makatipid man lang ng Kung kuryente. mayroon ata kayong pagdinig dyan, para malaki gastusin Kaya kung madidefer yun, makakapagtipid po kayo. Yun ang ano niya. Yun ang pagkakaintindi namin. Pati yung pagbiyahe ni Singson doon, malaking bawas. Oo, bakit ang House of Representatives at saka yung Protect, nag-iimbestiga pa rin? Ay, baka iba Kami, ho, nakadalawang beses kami sa Protect baka iba ho ang diskarte ni Speaker Bogie D. Hindi, sa Senado mismo. Kaya Di ba nga yung po. Protect, at saka ibang mga, yung agriculture na gano'n rin. Meron pa rin, Opo. At saka yung Women and Gender Committee yata. Oo. Tanging ang Blue Ribbon lang ang nagsasabi, it is condition upon condition on mitigation of national energy emergency. Pangalawa, Ano pa? Opo. at saka hindi pa namin natatanggap yung Yung affidavit. affidavit. Opo. Paano nga matatanggap? Sinabi na nga 7, ibibigay, biglang diniper. Kasi yun ang nakalagay sa balita kanina na ang pangunahing dahilan, binabasa na natin, Ay, hindi nakapag-submit. hindi daw po nakapagsusumite hanggang ngayon si Governor Chavit ng kanyang sinumpaang salaysay, ng kanyang affidavit. Hindi, yung naunang sulat na inimbitas siya na mag-appear on April 14, ang condition doon, April 7 until 5 o'clock, Oo. isubmit mo yung Yung affidavit niya. affidavit. Bakit April 7 ang sulat, dinidefer ang Dapat sana April 8 man lang. Hindi, dapat sana April 5 man lang, April 6. Oo. May May pasabi na. Papunta na raw yung papunta kasi na raw yung mama, dala-dala yung kanyang sworn statement at mga dokumentong nakalakip doon. Yun ang pangalawa. Opo. Pangatlo, sabi niya, and further review of the partial report Yun, isa pa, kasi wala pa rin pong pumipirma. and signature of the members. Apat pa lang daw pong pumipirma sin Kailangan daw siyam Teka muna, Parang laki nalaman. halimbawa ako, paano mo ako mainggan yung pumirma doon? Sinabi ko na nga, ito yung mga taong ito, dapat na iharap mo muna sa Blue Ribbon Committee dahil sila ay potential sources ng evidence. Para sa ganun, makita natin talaga, mapagsino natin, matukoy natin talaga kung sino-sino ang may kinalaman dito. Lalong-lalo na ang pinakautak ng napakalaking nakawang ito sa buong kasaysayan ng ating bansa. Yun pala. Hindi pa nga, si Chavit Singson pa nga, ang nailin niya pagkatapos dinifer pa. Inaasahan mo ngayon na pipirma yung mga kasama natin? Yun na nga. Ayan. Ang isa pang narinig ko noon, kaya ayaw palang pumirma, tila yata si Senador JB, hinahanap niya yung pangalan ng 47 contractors. Sabi niya, wala dito sa report yung 47 contractors. Kapag hindi ko nakita rito, sabi ni Senador JB, hindi ko rin pipirmahan ito. Hindi rin ako pipirma sa report na ito.
Yun ata, parang may mga hinahanap sila nga, Sen, eh. Kaya nga, so, kanya-kanya sigurong pagtansya doon sa Opo. paggagawa ng report. Ako, alam ko, dahil ako, meron na nga kami sariling minority report eh. Oho. Yung nagawa namin, at least, kabisado ko hanggang sa... Hanggang sa panahon kayo, chairman pa. Hindi, maski ginamit ko rin naman yung mga ibang... Bagay, o nga pala. Di ba? O ngayon, kung diniper niya uli, paano? Hanggang kailan? Talaga bang meron pa siyang Plano na. plano na talagang ituloy pa yung hearing ng Blue Ribbon? Oho. Yan ang nakakalungkot. Baka hindi lang nakakalungkot, yan ang nakakapagsikip ng dibdib ni Nelson siguro. Nakakasipahayo nga yan. Kasi inihanda na namin ang aming sarili, di ba? Na 14, araw ng Martes, May hearing. mapapanood, may hearing. Anong klaseng paghahanda naman ang ginawa mo? Bay, naghanda na po ako ng mga chichirya. Sabi ko, tama-tama, manonood ako nito, maaga pa lamang. Di ba, mahaba-habang usapin ito. Kasi ako, maraming ikukwento si Gob Chabit eh. Yun po sabi niya. Hindi pa na matutuloy. Teka lang, Sen, parang kung ganitong, kung ang isang sinabi ng isang tao ay Oo. pwede naman palang hindi ituloy. Hindi, ang tanong dito, doon sa 3 dahilan na ginawa niya, sapat ba yun? Katanggap-tanggap ba yung 3 dahilan na ginamit niya para hindi Justifiable. ituloy yun? Justifiable o nga, no? Oh, well, ipasa natin siguro ang taong bayan na Gaanong di ba? tipid ba? Gaanong katipiran ang matitipid namin doon? Hindi mo ba isinasang-alang-alang ang mga taong bayan naghihintay talaga dyan pagkat gagamitin mo na para makatipid ka lang? Yun ba yung pagtitipid na iniisip natin? Ay, naku. Yun ang pinag-uusapan natin. Aha. Sang-ayon ba kayo? Tatanggapin nyo ba yung 3 dahilan na kanyang ginamit? Una, pagtitipid. Oho. Pangalawa, hindi na Isasubmit sana nung mama eh. Hindi na sabi yung affidavit. Bakit April 7 mo dinate yung sulat mo? Samantalang yun ang deadline niya hanggang Na alas 5 makapag-submit hanggang alas 5 ng hapon. Ganon. Sabihin, maaga pa lang alas 7, natanggap yung sulat. So, sabihin... Di sana, nung gabi niya pinadala, kahit na April 7, pero gabi. Nako, magagalit si Gob Chabit niyan. tapos na dapat yung Kasi siya deadline. pa nga raw nakikiusap, di ba? Pumunta pa siya ng Senado sa tanggapan mismo, sa chairman ng Blue Ribbon, para sabihin sa ipayagang Pati nga ako kinapi parnes niya eh. nung sulat mo niya Oo. mismo. Ayun pala, oh. Nako. Yun na nga. Ang unang... Yun ang ikomentuhan nyo. Oho. Katanggap-tanggap ba yung 3 dahilan na kanilang ginamit? Parang sa akin, Seth, parang pagdadahilan na lang po yun. Hindi ko katanggap-tanggap. Palagay mo siguro. nagdadahilan. Ano ngayon ang inaasahan ng taong bayan? Parang ayaw talagang mapakinggan ang mga sasabihin. Parang Oo nga. tapos na. Ano para sa taong bayan ngayon? Ganun na lang ba? Kontratuhin mo yung taong bayan? Ayun. Hindi ba nyo nakikita yung bigat ng kanyang pananagutan na dapat sana ang unahin mo yung kalagayan ng taong bayan na naghihintay dahil sa nangyari nga. Kasangkot sila rito eh. Totoo po. Pera nila eh. Kinabukasan nila ang pinag-uusapan dito. Oho. Pagkatapos magdadahilan ka ng kung ano-ano lang. Mabigat ito, Seth. Ano ha? Kaya ang tanong dyan, Oho. mag-i-hearing ka pa ba? Parang hindi na. Ha? Parang ayaw na po. Ako sa tingin ko, Sen, Ano ba nakalagay? Indefinitely? Parang gano'n? Anong kaugnayan ng pirma? Oo. Anong kaugnayan ng pipirma at hindi ayaw pumirma? Doon sa report. Wala namang kinalaman yun eh. Kasi hinahanapan daw po siya ng partial report, Sen. Paano nga magkakaroon ng partial report? Kinu-question nga sa bakit itong mga taong ito ng panggagalingan ng maraming ebidensya ayaw mong tawagin. Yun ang problema. Yan ang problema mo kung nakikinig ka. Oho. Ayun. Di malamang. Baka lalo na hindi mo magpatawag yan ng pagdinig ng Blue Ribbon. Anyway, ano pa nasan? May pahabol tayo. Meron tayong ano na lang, 5 minutes. Ayun yun na. Ayaw na po, Sen. Sasakuhan na natin yan. Okay na Baka wala tayong asahan. Parang wala tayong asa. Ba, hindi. Nasisipayo ako. Pero umaasa yung mga taong bayan. Huwag nyo ibibitin yan, ha? Totoo po, oo. Ay, speaking of taong bayan, Sen, may kinalaman sa bagay na yan. So, hinahanap ko po yung ano eh. Ito naman po, panawagan, Sen, doon sa
PICAB, yung Philippine Contractors Association Board ba tawag doon? Accreditation Board. Accreditation Board. Kasi po, yun hong mga nasuspending mga construction company, nananawagan po sila sa PICAB